Ikinatuwa ng mga kongresista ang hindi pag-issue ng Korte Suprema ng temporary restraining order sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya tuloy ang pagdinig sa April 14. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dahil hindi naglabas ang Korte Suprema ng hinihinging temporary restraining order ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni House Speaker Faustino D. III na itutuloy ng Kamara ang mandato nito sa konstitusyon kaugnay ng impeachment complaints laban sa bise. Tiniyak niyang uusad ang proseso sa Kamara ng nakabase sa konstitusyon, rules at ebidensya at bibigyan ang lahat ng panig ng pagkakataong magsalita. Sa inilabas kasing direktiba ng Korte Suprema, hindi nito pinigil ang isinasagawang impeachment proceedings ng House Committee on Justice at pinagkomento lamang ang Kamara sa mga petisyon ni Duterte at ng isang grupo ng mga abogado na kumekwestiyon sa constitutionality ng proseso. We welcome this as a positive development kasi ibig sabihin, walang TRO na issue ngayon, tuloy ang paglalabas ng ebidensya. So the fact na pinapa-comment lang muna, that's a good thing na hindi mapipigilan. Kasi yun naman talaga ang inaasahan namin. We are hoping that this time around, the Supreme Court will exercise judicial restraint. Na wag na sanang makialam, na wag na sanang pigilan pa uli itong ongoing impeachment proceedings kasi kailan pa natin mapapanagot yung dapat mapanagot. Kaugnay ng pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Justice sa April 14, naglabas ito ng subpoena para humarap si Attorney Michael Powa, abogado ng bise at dating spokesperson ng Department of Education noong panahon ni Duterte. Pinasusumite sa kanya ang mga isinumite ng Department of Education sa Commission on Audit kaugnay sa kinekwestyong paggamit ng confidential funds. Naglabas din ng komite ng subpoena para kay NBI Director Melvin Matibag para humarap sa komite at isumite ang mga records sa investigasyon nito sa mga banta ni Duterte, kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama rin sa mga paghahanda ng House Committee on Justice ang pagbibigay ng seguridad kay Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umunoy bagman ni Vice President Sara Duterte. Magugunit ang pinayagan ng Manila Regional Trial Court si Madriaga na nakadetine sa kasong kidnapping na humarap sa House Committee on Justice sa April 14 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. So ang sisiguraduhin na lang is yung he'll be provided with proper escort. And malamang ang NBI ang mag-escort. Kung pwedeng doblehin, triplehin yung security para tiyak na siya ay maka-appear dito at safely makabalik kung saan man siya nakadetine. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.